Yan, so magandang araw po mga kababayan. Ngayon po ay linggo at ngayon yung napag-usapan na magharap-harap yung bawat parte na sina Irene at saka yung asawa niya. So nandito na mga kababayan, nandito na kami. So dito lang kami, pag-usapan sa bahay ni Badiday mga kababayan. So nandiyan na si Dato, yung sekretary nila dito sa tribo. So sinasirpulan dyan na si Mang Ili, tsaka sinama na namin si Gilbert mga kababayan, at si Erin, at saka yung anak nila andyan na sa loob. So ngayon ang araw ng kanilang pag-usap kung saan, kung ano yung napagkasunduan, yun susundin mga kababayan about sa bata. So panoorin na lang natin sa vlog ni Sir Paul mga kababayan. So tayo dito ay nasa labas at sama natin dito yung asawa ni Badiday, ayan si Marlon. Hello po. Ayan, pupugi kaya taga yun doon. Sa'yo pala talaga nagmana yung mga ano mo, mga magaganda at gwapo. Yan si Rapi. Okay. Rap, liwat kasi mong paparap. Ito sa. Kumusta doon? Kumusta ka dito? Okay. Okay ra kayo? Si Marlon ay napakabait na napakabait na tao. So, nung gumawa kami ng bahay, lagi siyang tumutulong sa amin dito para mabilis matapos. At siya yung nag-aasikaso talaga sa amin dito mga kababayan, si Marlon. Chikiting. Ay hindi na pala chikiting kasi mga dalaga na to. Ay mga juwa na siguro to ba? Meron na? Wala pa eh. Wala pa? Hapit na. Si Chris. Wala pa lagi. Hapit na. Malayo pa. Aral muna ng ano para makapagtapos din. Saka na yung juwa-juwa na yan. Maraming ano yan? Maraming naliligo, no? Mga resort. May mga resort kasi dito mga kababayan. May nasundan kami kanina na dami papuntang mga resort dito na pwede paliguan kasi yung tubig dito is napakalamig, napaka-presko sa mga tubig na talagang nasa ilalim ng bundok mo. Gaya nung pinupuntahan namin dati. Si Christine. Musta yung pag-aaral mo, Tin? Okay lang po. Ayos lang? Anong nakuha mo sa school? Tapuan ka? Matalino din kasi itong batang itong mga kababayan. Ano lang? With honors? Wala? Bakit? Mahirap kasi yung pen. Mahirap? Kasi sabi ni Badiday mga kababayan, mas matalino daw to kumpara kay Chris Marjorie. Totoo ba yan? Yan o, mas matalino daw. So hindi pa natin makikita talaga yung potential nito. Anong grade ka na? Grade 8. Mag-grade 8. Kasi nung pumunta kami dito, sabi ni Badiday na ito daw yung mas matalino kumpara kay Chris Marjorie. Ngayon si Chris Marjorie ay nag-excel na. Top 1 ka, no? Top 2. Ayan, kita niyo yan mga kababayan. Top 2 si Chris Marjorie. Napakatalinong bata. Talagang nag-excel na siya. So si Christine naman ay sa susunod na taon siguro ay mag-i-excel na naman tong batang to kasi matatalino tong mga batang to. Saka magaganda pa. Yan, no? Manang-mana sa kanilang tatay. Yan, nagwapo. Yan, no? Ang gwapo ni Marlon. Ang bahay nila maganda pa rin mga kababayan. Lang, ganda nito. Wow. Ang ganda. Amoy natin. Ang bango.
Bango ng bulaklak mga kababayan. Aylon, Happy Father's Day pala. Happy Father's Day. Salamat. Ayan, Happy Father's Day kay Marlon. Yan si Christine. Anak ti Badiday. Sige. May ano pa man yan, oh. Balancer sa gilid. Mia, o ginaroto ba? Sige. Mia, o ginaroto. Ubi ka nang hatag ha. Ate! Ang anak ti Badiday. Yan si Chris Marjorie. Ako na. May kabalon. Be, panghatag. Hatagi ko. Good boy ni Rapi Boy. Anak ti Badiday. Yan, i-greet natin ang mga tatay ngayong araw. Happy Father's Day pala sa inyong lahat. Ng mga tatay sa iba't ibang dako ng mundo. Happy Father's Day. Araw natin ngayon. Ang araw ng mga tatay. At saka Happy Father's Day na rin sa mga nanay na naging tatay na rin sa kanilang mga anak. Lalo na yung mga mag-isa sa buhay na may anak na. So Happy Father's Day rin po sa inyong mga kababayan. Enjoy our day. Ang sweet naman nila Halila at saka Nigi sa kanilang tatay. Ang sweet. Ang sweet, tingnan natin ng kababayan. Pauwiin na ni Halila yung kanyang tatay sa kanila. Kababayan, tapos na po yung usapan at napagkasundo na sila. So andito na si Sapot. Bili ng kambing para ikarga mo na tayo. Ikarga mo na. Ayun. Kasi malapit na din yung birthday ni Sir Paul mga kababayan. Ayan. Sa halagang 3K lang kasi yan mga kababayan. 3,000 15 kilos balit 200 yung per kilo. So 3,000. Pero dinagdagan na 500 ni Sir Paul mga kababayan. Brad, pwede ba yung Brad? Karga na yung kambing. Kasi uwi na kami ngayon mga kababayan na ihatid pa namin si Gilbert sa kanila. Yan sina Irene at saka si Irene, si Gilbert, anak nila. Nagkasundo na sila mga kababayan. So, thankful tayo. Pag-usapan na talaga nila kung anong dapat gawin sa anak nila para din yan sa ikabubuti ng kanilang mga anak at saka ng kanilang samahan. Ayan, karga na yung kambing. Yun mga kababayan, meron akong dito baga. Saka yan bagpak kasi alis na ako. Punta na ako ng Manila. Ay hindi pala. Sina Sir Paul pala mga kababayan. Sina Russell ay ngayong araw na aalis papuntang Manila. Ito yung gamit nila. Tignan natin. Yan. Ito. Ngayon na yung alis nila mga kababayan. So hinihintay ko lang sila sandali. Punta na kami ng airport.
Andun pa mga sister natin. Ay, sister, samahan si Madam Yula ay nagbi-wake up ang mga kababayan kasi sabay sila ngayong araw. Kanina ay galing kami kina Irene at ayun na ayos na yung problema ni Irene mga kababayan. Meron na silang mga kasunduan na dapat sundin. Thankful tayo kasi nagkaayos na sila ng kanyang dating asawa mga kababayan. So abangan nyo ngayon ang paghatid natin kay Russell sa airport ay kina Sir Paul. Kaya tara. Yun nga mga kababayan, nandito na kami ngayon sa airport. So gabi na, kasi gabi yung flight ni Sir Paul. Maya mga alas 9 yata mga kababayan. So, nandito kami maaga para hindi sila maiwan sa aeroplano. Dito muna kami sa parking lot habang nag-aantay ng oras. At siyempre kasama na si Russell mga kababayan pagpunta ng Manila. So i-pray natin na magiging maayos yung pag-aaral ni Russell doon. At siyempre yung mga scholar din na nandoon mga kababayan. At panalangin din natin na safety yung flight nila ngayong gabi, ang paglipad ng papunta ng Manila mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa labas ng airport. Ang daming mga nag-aantay dito sa mga mahal sa buhay na darating. Punong-puno talaga itong parking lot dito sa airport ng Davao mga kababayan. Sina Sir Paul ay nandun sa sasakyan. So tayo lang yung lumabas dito sa kalsada at abangan na lang natin ang mga pangyayari sa vlog ni Sir Paul. Panoorin nyo po sa i-upload ni Sir Paul mga kababayan ang mga kaganapan nila sa biyahe, ang pagdating nila sa Manila, ang kanilang paglipad. Ayan mga kababayan, abangan nyo lang po sa vlog ni Sir Paul at hanggang pagdating nila doon sa kanilang bahay doon sa Manila. Kaya natin sina Sir Paul sa airport at nakapasok na sila mga kababayan. Hope safe yung kanilang biyahe at sana magtagumpay si Russell sa kanyang pag-aaral doon at syempre yung lahat ng scholar ng Pugong Biyahero mga kababayan. Tayo ngayon ay uuwi na at magpapahinga mga kababayan. Kaya salamat po sa inyong lahat na suporta at pagmamahal sa buong team at sa atin na rin mga kababayan. Please like, share and subscribe na rin po at pakipollow na rin po sa ating Facebook page, ang PB Team Peter Paul. Siyempre suportahan natin ang lahat ng PB Team Luzon, Visayas at saka siyempre dito sa Davao mga kababayan ng Mindanao. Yan po, thank you so much. Ang bahay ni ng Key Sisters ay malapit na matapos mga kababayan. So abangan nyo po ang mga ganapan namin sa araw-araw sa pagmimisyon, sa pagpunta sa iba't ibang lugar sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Ayun lang po. God bless po sa lahat. We love you all. Bye bye.